Sa nakaraang chapter ay naudlot ang eksena sa pagkagising ng third eye ni Maru. At ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 6 ng JJK Modulo ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na nangyari matapos ang last panel na ito. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito at di po full chapter kaya subject to change pa ang mga eksena at impormasyon na ilalahad ko ngayon. Kaya na may this is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito sa Curse User at kina Tsurugi habang si Maru ay nakarating na rin dito at ang nakadilat lang sa kanyang mga mata ay ang third eye lamang nito na ngayon ginamit ni Maru sa matanda dahil ang nakasalukuyang di nakakagamit ngayon ng Guardian Spirit ang matanda dahil sa kapangyarihan mula sa third eye. Kumuha naman ng tipak ng semento si Maru at ibinato sa matanda. Isang atake na pinalihis ni Maru mula sa depensa ng matanda at tumama mismo sa matanda. Sinundan pa ito ng napakalakas na sipa mula kay Maru kaya napasabi rito si Tsurugi sa kanyang isipan na sadyang ganito ba raw talaga kalakas itong si Maru. Naiinis naman itong matanda na buti pa itinapos na lang daw niya si Maru kanina. Matapos sa eksenang yan, ay sa isang distance ay makita ang kakambal ni Maru na si Cross na nagmamasid lang sa paligid. At sinabi niya rito na di niya inakalang ganito raw kabilis na mawalan ng kontrol si Maru. Kaya ikukonsidera niya raw ito na isang pag-atake raw ng Earthlings sa kanila na maaaring magiging magandang oportunidad na raw ito para magsimula ng isang gyera. At kampante pa itong sina Cross mga kaibigan kasi nasa sa kanila raw itong si Muyan leader na ang pangalan ay Dabora. Pero hindi pa accurate kung Dabora talaga ang pangalan kasi rough translation pa lamang ang pinagbabasihan dito. Anyways, ipaniliwanag din rito ang curse technique ni Maru na maaaring anti-gravity technique o may kinalaman sa inertia, which is ipapaliwanag pa natin ng husto sa full chapter na mga kaibigan. Matapos niyan ay magkasabay ng naganda si Maru at itong matanda at dito na sila nagpalitan ng mga atake. Subalit mas mabilis talaga kung gumalaw itong si Maru na nakatsyempo ito ay pinaulanan niya ng sandamakmak na suntok ang matanda hanggat sa tumarsik ito sa may swimming pool. Nagtangka namang umalis itong matanda mula sa swimming pool pero i-freeze ni Maru ang tubig dahil na di ito nakaalis at nang tatapusin na sana niya ito ay sinangga naman ni Tsurugi ang atake at sinabihan si Maru na tama na. Nawasak naman ang yelo na matapos niyan ay lumapit naman si Cross sa kanila at sinabihan si Tsurugi na nakakakilos daw ito ng maayos despite daw sa injury nito. Nasa isipan naman ni Cross ay napagtanto niya na hindi na raw nagmamatter pa kung poprotektahan ni Tsurugi si Maru o si Maru ang magpoprotekta kay Tsurugi kasi hindi raw nila pwedeng sabihin na di raw sila papatayin ng mga Earthlings. Ayon din sa kanya na di raw ganong kalakas sa mga sorcerers dito sa Earth na maaaring excuse lang daw ng mga Earthlings sa kanila ang pagsabi sa kanila na may mga sorcerers din daw sa past. Nang sa ganon ay makapagsimula raw ang mga to ng gyera sa kanila. Naisip din dito ni Tsurugi na nasa disadvantage talaga sila in terms sa lakas at na-realize niya rito na unconscious pa rin daw pala si Maru. Kaya na may inutusan na ni Cross si Maru na atakihin si Tsurugi nang sa ganon ay makapag-trigger daw sila ng scene na magkakos ng digmaan between sa Simurians at sa Earthlings. So apparently dahil sa nagsishare nga ng curse technique si Maru at Cross ay maring si Cross ang tumutulong dito sa rampage ng isang unconscious na Maru. Though hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyayari rito kay Maru. At ipapaliwanag lang natin yan sa full chapter. Anyways, dito na nga ginamitan ni Maru ng kapangyarihan mula sa kanyang third eye itong si Tsurugi. Pero tiniis lang ni Tsurugi ang atake at sinigawan si Maru para magising ito. Sinabihan niya rin ito tungkol sa kagustuhan nitong maging magkaibigan sila. Nagulat naman si Cross nang nasabi yan ni Tsurugi kay Maru. Kaya pinakalma na ni Cross si Maru. Dahil dito ay magkasabay nang nahimatay si Maru at Tsurugi. Pero si Cross ay tila ba'y naiinis sa nasabi ni Tsurugi kanina kay Maru. At ngayon mga kaibigan ay wala nang malay si Tsurugi. Na ano kaya ang susunod na mangyari mula rito? Man, antindi. Kaya di na ako makapaghintay na ma-release ang full chapter nito sa inyo mga kaibigan kasi napakatindi ng bakbakan dito at naipaliwanag na rin ng curse technique ni Maru. Also, mas malalaman din natin ang tunay na pakay ni Cross kasama ang pinuno nitong si Murian dito sa mga Earthlings na nireveal na rin ang tunay na pangalan ng nilalang na ito. Yan at marami pang nakaka-excite na mga kaganapan ang matutunghayan nyo lang sa full chapter mga kaibigan kaya tutok lang kayo kasi dito man natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video ay can a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.